May mga babae talagang ginagawang libangan ang katangahan. Nakahanap na ng maayos na asawa, kukuha pa ng bato na ipupukpok sa ulo nila. Sa temang ito, iikot ang kasong ating tatalakayin sa video na ito. Ang kasong ito ay kadugtong ng kaso ni Grant Amato na nauna ko nang ipinost. So kung hindi nyo pa napapanood ang video na iyon, I suggest panoodin nyo muna para maging mas malinaw sa inyo kung paano nagsimula ang lahat. Magsisimula ang kasong ito sa babaeng si Victoria Goodwin. Very private ang kanyang pamilya kaya't walang masyadong naitalang impormasyon patungkol sa kanyang pagkabata. Ipinanganak si Victoria noong 1993. Nang tumuntong ng kolehiyo, pinangarap niyang maging isang professional golfer. Subalit naudlot ang lahat nang madiagnose siya ng sakit na achalasia. Isa itong pambihira at malubhang gastrointestinal disorder, kung saan napaparalyze ang ibabang bahagi ng kanyang esophageal sphincter. Ito ang muscular ring o valve sa ibaba ng food pipe ng tao. Dahil sa karamdamang ito, hindi nagbubukas o nagre-relax ang kanyang mga muscles upang itulak pababa ang pagkain o kahit na anong liquid na kanyang iniinom. Ang ganitong klaseng karamdaman ay walang lunas, kaya't nag-focus na lamang ang kanyang mga doktor kung paano mechanically na mapupuwersa na mabuksan o mag-relax ang kanyang esophagus. Sumailalim si Victoria sa POEM procedure kung saan nagpasok ang mga doktor ng scope sa kanyang bibig pababa ng kanyang lalamunan. Sumailalim din siya sa muscle cut procedure kung saan hiniwa naman ng doktor ang muscle sa ibabang bahagi ng kanyang esophageal sphincter upang permanenteng lumuwag ang mga valve at sa ganon ay malayang makadaloy ang pagkain papunta sa kanyang tiyan. Subalit sa kabila ng matinding gamutan, wala pa ring naging permanenteng solusyon sa kanyang karamdaman. Dahil sa traumang kanyang naranasan, minsan ginugutom na lamang ni Victoria ang kanyang sarili nang sa ganon ay maiwasan niya ang sakit sa kanyang lalamunan at shock sa tuwing kakain siya ng pagkain. At dahil sa lahat ng ito, nagkaroon si Victoria ng severe complex post-traumatic stress disorder. Lahat ng ito ay dinokumento ni Victoria sa kanyang Instagram kung paano niya araw-araw na pinaglalabanan ang kanyang karamdaman. Hanggang nakilala ni Victoria ang lalaking si Aaron Goodwin. Si Aaron ay isang prominent television personality, paranormal investigator, cinematographer, and equipment technician. Siya ang co-host ng sikat na reality TV series na Ghost Adventures. Kasama niya sa TV series na ito ang kanyang partner na si Zach Bagans. Bago maging parte ng Ghost Adventures, siya rin ang nasa likod ng kamera sa mga UFC fights at siya din ang may hawak ng kamera sa mga films at premieres. Si Aaron din ang may-ari ng apparel and lifestyle clothing brand na Big Step In. Kumikita si Aaron ng $10,000 hanggang $20,000 sa bawat event na kanyang inaatendan. Base sa kanyang mga gigs at kanyang television show, Aaron's net worth was consistently valued at $1.5 million. Nagsimula ang dalawa bilang magkaibigan and then eventually ay nauwi sa kasalan. Sa kabila ng patong-patong na karamdaman, hindi natakot si Aaron na pakasalan si Victoria. Handa siyang maging sandigan nito sa hirap man o ginhawa. Naganap ang kanilang pag-iisang dibdib noong August 2022. Dahil na rin sa karamdaman ng kabiyak, hindi niya kailanman inobliga na magtrabaho si Victoria. Pinondohan ni Aaron ang pagpapagamot ng kanyang asawa. Binigyan ng disente at komportableng buhay. Sa loob ng 7 taong pagsasama sa iisang bubong, si Victoria ang naging una sa listahan ni Aaron, ang kanyang priority at ang kanyang buong mundo. Ayon kay Aaron, si Victoria ang kanyang best friend at ito ang kanyang one and only. Hindi man nagkaanak, mayroon naman silang isang aso na itinuring nilang dalawa na mahalagang parte ng kanilang pamilya.
Subalit matapos lamang ang ilang taong pagsasama, hindi na kontento si Victoria sa itinatakbo ng kanilang relasyon. Nabingi ito sa katahimikan, masyadong tahimik at parang wala ng exciting na nangyayari sa kanilang relasyon. Hanggang sumapit ang May 2024, habang nanonood ng true crime docu-series na Control Alt Desire, napanood niya ang kaso ng lalaking si Grant Amato. Na-focus ang dokumentaryong ito kung paano pinatay ng isang Florida nurse ang kanyang buong pamilya dahil nabaliw ito sa isang modelo na taga-Bulgaria. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, nagkaroon si Victoria ng romantic fixation kay Grant matapos nitong mapanood ang kaso nito sa telebisyon. Parang may kung anong likido ang dumaloy sa tiyan ni Victoria. Parang nabuhay muli ang kanyang dugo. Dahil sobrang ang na-amaze sa ginawa ni Grant, nagdesisyon si Victoria na magpadala ng sulat sa binata sa bilangguan. At dito na nga nagsimula ang digital pen pal relationship ng dalawa. Bukod kay Victoria, napakarami ding babae sa Amerika ang nabaliw kay Grant. Apparently, may mga babae talaga na ganitong klaseng lalaki ang tipo, kaya't sunod-sunod ang mga sulat na natanggap ni Grant sa kulungan. Ngunit iba ang naging pakiramdam ni Grant nang mabasa niya ang sulat ni Victoria. Nagkaroon sila ng instant connection, kaya't sumulat siya pabalik kay Victoria. Mabilis namang nag-escalate ang relasyon ng dalawa. Para makausap ang kapenpal, gumawa ng paraan si Grant upang makakuha ng kontrabandong telepono. At simula nga noon, halos araw-araw nang magkausap at magka-text ang dalawa. Nagpatuloy ang koneksyon na ito ng halos 6 na buwan. Malaya itong nagagawa ni Victoria dahil malimit ay wala si Aaron sa kanilang bahay. Dahil nagsushooting ito sa iba't ibang lugar sa Amerika. Base sa report ng mga pulis, ang trail ng mga text messages na ito ang nagsilbing intimate diary ng dalawa. Nagkaroon din ng napakaraming palitan ng mahahalay na text at nagkaroon din ng kasunduan sa pagitan ng dalawang ito na sila ay kasal na sa ngalan ng kung anong espiritu. Sa mga text messages na ito, palaging nagrereklamo si Victoria patungkol sa relasyon niya sa asawang si Aaron, na gusto na niya di umanong makawala sa relasyon na iyon at hindi na siya masaya sa piling ng asawa, na masyado na siyang nasasakal at pakiramdam niya ay isa siyang preso sa kanilang pagsasama. Alam niya di umano na hindi papayag si Aaron sa divorce kaya't hindi niya ito binabanggit sa kanyang asawa. Dito na sinuhestyon ni Grant na i-dispatcha na lamang nila si Aaron na mabilis namang sinang-ayunan ni Victoria. Gamit ang kontrabandong telepono, kinontak ni Grant ang isang hitman upang patayin si Aaron. Ibinigay ni Victoria ang schedule ng asawa kay Grant na ipinasa naman ito sa kanyang contact. Base sa kasunduan, magbabayad si Victoria ng $11,515 upang isagawa ang pamamaslang. Nagbigay si Victoria ng paunang bayad na nagkakahalaga ng $2,500. At ang hulihang $9,000 ay babayaran kapag natapos na ang lahat. Ang pinakamasakit dito, lahat ng perang ito ay nanggaling sa dugot pawis ni Aaron. Dahil wala namang kaalam-alam sa ginagawa ng asawa, binigyan ni Aaron ng access si Victoria sa kanilang savings account at dito kinuha ni Victoria ang pangbayad sa hitman. Pero alam ng poong may kapal na hindi deserve ni Aaron na mapahamak. Nang sumapit ang araw na napagkasunduan, nagsagawa ang Florida Corrections Officers ng paghahalughog sa loob ng kulungan at doon ay nasabat nila ang telepono ni Grant. Nireview nila ang telepono at doon ay nakita nila ang planong niluluto nila ni Victoria. Nang malaman ito ng mga pulis, kinontak nila si Aaron na noon ay nasa shooting upang ipaalam kung ano ang nangyari. Pumunta din sila sa bahay ng mag-asawa at doon ay nadakip nila si Victoria. Katulad ng nabanggit kanina, nasa shooting si Aaron na mga panahong ito. Nag-FaceTime ang mga pulis kay Aaron habang nasa labas sila ng bahay ng mag-asawa at naghahanda ng arestuhin si Victoria.
Nakuha din sa video ang reaksyon ni Aaron nang marinig niya ang balita. Ngunit pinutol ito ng production team bilang respeto na rin sa privacy ni Aaron. Matapos ang nakapanlulumong tawag na iyon, mabilis namang kumilos ang mga pulis. Isinailalim nila sa interogasyon si Victoria at para wala ng masayang na oras, ipinakita nila dito lahat ng ebidensyang hawak nila. Subalit sinabi ni Victoria na hindi naman niya talaga gustong mamatay si Aaron, na nagde-daydreaming lamang di umano siya na makakalaya siya mula sa relasyong iyon, na nagawa lamang niya ang lahat dahil sa sobrang kalungkutan at pag-iisa dahil palaging wala ang kanyang asawa. Matapos lamang ang 1 linggo, nag-file na din ng divorce si Aaron. Nang puntong ito ay suko na din siya kay Victoria. Dito na rin nalaman ni Aaron na halos nasimot na ni Victoria ang ipon nilang mag-asawa. Mabilis namang kumilos ang kanyang legal team upang maisalba ang natitirang assets at earnings ni Aaron, nang sa ganon ay hindi na ito ma-access ni Victoria. Bago pa pala nalaman ni Aaron ang planong pagpatay sa kanya ng asawa, ilang beses na niya itong nahuling nangangaliwa. Nakikipagkita ito at nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki habang nasa malayo siya. May isang pagkakataon pa nga na binlackmail si Victoria ng isa sa kanya mga kalaguyo. At para wag maging iskandalo ang lahat, binayaran niya ang lalaki kapalit ng kanyang katahimikan. Ang masakit pa dito, sa perang pinaghirapan ni Aaron niya, kinuha ang perang ipinangtapal niya sa kalaguyo. Para maprotektahan din ang kanyang sarili, nag-disconnect si Aaron sandali sa kanyang TV show. Kinasuhan niya din si Victoria ng assault, false imprisonment, negligence at severe emotional distress. Dahil nakompromiso na din ang kanyang kaligtasan, napilitan si Aaron na kumuha ng mga bodyguards. Base sa testimonya ni Aaron, habang buhay niyang dadalhin sa kanyang puso ang takot na idinulot sa kanya ni Victoria. Sa kabila ng kabutihan na ipinakita niya sa dating asawa, nagawa pa rin siya nitong gawa ng masama. How much more kung ibang tao pa na hindi naman malapit sa kanya. Ayon kay Aaron, hindi niya talaga alam kung saan siya nagkulang. Minahal niya ng tapat si Victoria at siyang palaging una sa kanyang listahan. Ngunit talagang napakasakit para sa kanya na gusto pala nito na mawala na siya. Paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang utak ang mukha ni Victoria habang humihingi ito ng live update sa hitman kung patay na ba siya o buhay pa. Simula noon, nagkaroon siya ng anxiety at kabog sa dibdib na baka palaging merong gustong pumatay sa kanya. Sa loob ng korte, nag-breakdown si Aaron at sinabing mahihirapan na siyang magtiwala pang muli. Sa harap ng judge, habang umiiyak, humingi din ng kapatawaran si Victoria sa asawa, ngunit hindi ito tinanggap ni Aaron. Humihingi lamang di umano ito ng kapatawaran dahil nabisto na ang kanyang kalokohan. Matapos ang trial, si Victoria ay nabigyan ng parusang 3 hanggang 7.5 taon na pagkakakulong at mabibigyan ito ng tsansang maparol matapos ang 3 taon. Pinagbawalan din siya ng korte na kontakin kahit na kailan ang dating asawa na si Aaron. Pinagbawalan din siyang lumapit, kausapin at pumunta sa mga lokasyon kung nasa saan ang dating asawa. Kabilang na dito ang kanyang television sets, production locations at ghost adventure filming hubs. Nangako naman si Victoria na aalis na siya ng Nevada pagkatapos ng kanyang sintensya upang mapanatag ang loob ni Aaron pati na rin ang kanyang pamilya. Si Grant Amato naman, dahil nakakulong na at pinagsisilbihan na ang kanyang sintensya na habang buhay na pagkakakulong, nagdesisyon ang Nevada at Florida prosecution na huwag na itong kasuhan. Wala na rin naman itong pag-asa pang makalaya at hindi na rin naman ito mabibigyan pa ng tsansang maparol. Pero dahil nga ang pagkakaroon ng kontrabandong telepono sa kulungan ay isang major security breach, inilagay siya sa solitary confinement at tinanggalan ng pribilehiyo sa kulungan, katulad ng visitation at electronic messaging at ang karapatan na makapag-request na mailipat sa ibang pasilidad.
Nalaman din ng lahat kalaunan na ang lalaking kinuntsaba ni na Grant at Victoria para magsagawa ng pagpatay kay Aaron ay isa lamang palang scammer. Matapos maibigay ang bayad ay nawala na itong parang isang bula. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.